Magandang araw mga bata! Welcome sa ating aralin sa Makabansa ngayong Week 6, Day 1. At tatalakayin natin ngayon ang kahulugan ng karapatan at tungkulin. Ngayon, nais kong tingnan ninyo ang mga nasa larawan. Ano ang inyong nakikita? So, sa unang larawan, ipinapakita na ang bata ay kumakain. So, anong klaseng pagkain? Ayan, nakikita nyo naman na masustansya, di ba? Dito naman, ayan, so makikita na merong isang masayang pamilya. Dito naman, may pinapakita na kasisilang lang ng bata o kapapanganak pa lang. Dito naman, ipinapakita na ang mga bata ay nag-aaral sa paaralan. So ngayon mga bata, ano ang karanasan ninyo sa salitang pagkain? O pag sinabi nating pagkain, ano ba ang nasa isip nyo? O eto ba kaagad ang nasa isip nyo? Yan, mga candies, ice cream, chocolates, donut, drinks, o etong mga prutas, gulay, isda, yan. So, kailangan natin ng pagkain, pero alin ba dito ang nararapat nating kainin? Ano naman ang karanasan ninyo sa inyong kaarawan o sa inyong kapanganakan o pagsilang? O naghahanda ba kayo? Yeah, may pa-party ba kayo? Nagsisimba ba kayo o may simple lang kayong handa kasama ang inyong pamilya? At ano naman ang mga karanasan niyo kasama ang inyong pamilya? Namamasyal ba kayo? Nagkukuwentuhan ba kayo? Naglalaro ba kayo? Ano naman ang karanasan ninyo sa inyong pag-aaral? Lagi ka bang pumapasok? Maaga ka bang pumapasok? Nakikinig ka ba sa iyong guro? So, yan ang ating mga sasagutin ngayon. Ngayon, ano ba ang mga paborito niyong pagkain? Narito ba? Okay. So, masaya ka ba tuwing araw ng iyong kaarawan o pagsilang? Tuwing birthday mo, may mga ganito ka rin ba? Ilan kayong naninirahan sa tahanan ninyo? Kayo lang bang pamilya o may kasama kayong iba? At sino ang matalik mong kaibigan sa paaralan? Marami ka bang kaibigan o iilan sila? So, ngayong araw, layunin natin na naibibigay ang kahulugan ng karapatan at tungkulin. Natutukoy ang ilang karapatan at tungkulin ng bata. Nasasabi ang ugnayan ng karapatan at tungkulin. Nais kong tingnan ninyo ang mga larawan na ipinaskil o ipinapakita. Ano kaya ang damdamin ng mga batang nasa larawan? So sa inyong nakikita, ang damdamin ay masaya, 'di ba? Nagbabanding siya kasama ang kanyang magulang. O dito naman, bakit kaya masaya ang bata sa larawan? So masaya silang kumakain kasama ang kanyang pamilya at syempre makikita nyo masustansya yung kinakain nila sa kanilang hapagkainan. So dito naman, bakit kaya masaya ang mga bata sa larawan? Ayan, naglalaro sila, 'di ba? So ang mga nasa larawan ba ay nakakatulong upang ang isang tao ay mabuhay ng maayos? Sa tingin niyo ang paglalaro, 'yan, pakikipag-bonding sa magulang at pagkain ng sama-sama na may masustansyang pagkain, nakakatulong kaya ito para mabuhay kayo ng maayos? Siyempre, nakakatulong ito. So, ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay mga bagay na kailangan o maaaring gawin ng malaya ng isang tao para siya ay mabuhay ng maayos at may dignidad. Ulitin ko, ang karapatan ay mga bagay na kailangan o kailangan ito o maaaring gawin ng malaya ng isang tao para siya ay mabuhay ng maayos. Eto pa, ang karapatan, hindi ito maaaring alisin mula sa kahit sino mang tao, anuman ang katayuan niya sa buhay at sitwasyon na kinalalagyan. So, hindi porket mayaman, iba ang karapatan niya dun sa mahirap. So, kahit ano pa yung kinalalagyan o katatayuan natin, mayaman man o mahirap, may kapansanan ka man o wala, iisa yung karapatan natin, no? Walang pinipili ang karapatan. Halimbawa, karapatang makapag-aral. So, hindi lang yun para sa mayaman. Hindi lang din yun para sa mahirap. Yun ay para sa lahat.
Ano naman ba ang tungkulin? So, ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. So, ang tungkulin ay mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao. Kung yung karapatan gagawin sa atin, ibibigay sa atin, yun namang tungkulin, yun yung dapat nating gawin. No, dapat nating gawin yung tungkulin, tayo yung gagawa. Yung karapatan, ibibigay yun sa atin, tapos may tungkulin tayong gawin. Yun yung pagkakaiba nila. Yan. So kung maisasagawa mo ng maayos ang mga tungkuling ipinapagawa sa iyo, maaaring makapagbigay ka ng kaligayahan sa iba at kaganapan sa sarili, kahit ikaw ay bata pa lamang. Basahin nyo nga ito. Karapatan, tungkulin. So meron tayong mga karapatan at tungkulin ng mga bata. So unahin natin sa mga bata. So, narito ang ilan sa mga halimbawa ng karapatan. Pag sinabing karapatan, ito yung dapat na meron tayo. Ito yung dapat na maibigay sa atin. Halimbawa, maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. So, yung mga magulang na nagbubuntis, kailangan nilang alagaan ang kanilang mga anak sa kanilang sinapupunan kasi karapatan ng mga batang yun na maisilang sila ng maayos. No? At kapag sila ay isinilang na, kailangan silang magkaroon ng pangalan kaya sila inire-register, may birth certificate. So, pagka sila ay nagkaroon na ng birth certificate, magkakaroon na sila ng sarili nilang pagkakakilanlan at kung saan bansa sila nabibilang, yun yung kanilang nasyonalidad. Halimbawa, kayo, taga-Pilipinas kayo, dito kayo isinilang, so kayo ay isang Pilipino. Next, magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. O, 'di ba? Sabi pag sinabing karapatan, ito ay kailangan natin para mabuhay ng maayos. So, kailangan karapatan natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Kasi kung wala, hindi tayo mabubuhay ng maayos. Kasunod, manirahan sa payapa at tahimik na lugar. So, karapatan ninyo na kayo ay mabigyan ng isang maayos na lugar. No, kaya nga pag mayroong mga kaguluhan sa isang lugar, ang unang isinasaalang-alang ay ang kaligtasan ng mga bata. Kasi bilang bata, hindi nyo dapat nararanasan yung mga gulo sa isang lugar. Ayan, kasi maaari kayong magkaroon ng trauma. O yan, o kaya mayroong mga hindi magagandang epekto kapag ang lugar ay magulo. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong pangangatawan. So, karapatan nyo 'to. Paano kayo magkakaroon ng aktibong pangangatawan? Siyempre mag-uumpisa ito sa pagkain nyo ng tama o masustansya. Kapag masustansya ang kinakain, magiging malusog kayo at magiging aktibo ang inyong katawan. Kasunod, mabigyan ng sapat na edukasyon. So, karapatan ninyo na makapag-aral. So, bawat isa sa inyo ay may karapatan na makapag-aral. Dapat lahat ng bata nag-aaral. So, dito nga sa Pilipinas, hindi nga masyadong mahigpit. Alam nyo ba, sa mga ibang bansa, yung mga magulang na nahuhuli na hindi nagpapaaral ng mga anak, pinupuntahan sila ng pulis at sila ay maaaring makulong. Kaya doon talagang lahat ng bata ay nag-aaral, hindi pwedeng hindi. No, kasi ang isang susi sa isang matagumpay na bansa ay kapag lahat ng mga bata ay nakakapag-aral, nakakapagtapos kasi makakakuha sila ng magandang edukasyon. Ayan, makakatulong ito upang sila ay makakuha ng magandang trabaho at magkaroon ng magandang kinabukasan. So, mababawasan na yung mahirap. At dahil 'pag nabawasan na yung mahirap, so uunlad na ang bansa. Matitigil na yung mga ayu-ayuda 'no? 'Yan. Ika-anim, mapaunlad ang sariling kakayahan. So, karapatan ninyo na mapaunlad ang inyong sariling kakayahan. Kung may mga talent kayo tapos merong mga paaralan na makakatulong upang mas mapagaling nyo ang inyong sarili, so karapatan nyo yun. Hindi kayo dapat hinahadlangan doon o pinipigilan. Kasunod, mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Yan, parte ng paglaki ninyo ang makapaglaro. Kasi, kesa kayo ay naglalaro sa
cellphone. Hindi laro sa cellphone mga bata ha. Dapat yung mga laro kagaya nitong nasa larawan. Yung laro na kayo ay kumikilos, gumagalaw at nagiging parte ng inyong ehersisyo. Kasi ang mga laro kagaya ng patintero, takbuhan, luksong tinik, yun ay mga laro kung saan kayo ay nakakapag-exercise, hindi katulad ng pagse-cellphone na may masamang epekto sa inyong utak at kalusugan. Kaya nakakaapekto yun sa inyong pag-aaral. Ikawalo, mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. O yan. So, hindi dapat kasi nyo nararanasan bilang bata ang maubuso o malagay sa isang panganib. No, dahil bata pa kayo, masyado pa kayong bata para isipin ang mga ganong problema na kadalasan nagkakaroon ng trauma yung mga bata o lumalaki sila ng hindi maayos dahil may nararanasan silang hindi maganda. So, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Karapatan nyo din yon. Kaya may mga ahensya ang gobyerno na tumutulong sa mga bata na naaabuso. Next ay makapagpahayag ng sariling pananaw. So, karapatan nyo makapagsalita at masabi ang inyong mga naiisip, nararamdaman tungkol sa mga bagay. Kung tayo o kung kayo mga bata ay may karapatan, ito yung mga dapat ibinibigay sa inyo o nararanasan nyo, meron din kayong mga tungkulin mga bata. Pag sinabi naman tungkulin, ito naman yung dapat ninyong gawin. O, halimbawa, di ba? Karapatan nyong makapag-aral. Pero, tungkulin yung mag-aral ng mabuti. So, yung tungkulin mga bata, uulitin ko, ito yung dapat nyong gawin. Kung binigyan kayo ng karapatang makapag-aral, tungkulin yung mag-aral ng mabuti. Una, mahalin ang aking pamilya at igalang ang aking mga magulang. So, karapatan nyo magkaroon ng isang maayos na pamilya, pero dapat tungkulin nyo na igalang ang inyong pamilya, lalo na ang inyong mga magulang. So, hindi nyo dapat sila babastusin, o hindi kayo magdadabog. Next, ingatan at itago ng maayos ang aking laruan. Yan, di ba? Karapatan nyo na magkaroon ng isang maayos na tahanan. Pero hindi lang si nanay o tatay dapat ang gagawa ng paraan para maging maayos ang tahanan. Dapat tutulong rin kayo, lalo na kung kayo lagi yung nagkakalat. Ano, yan kagaya na lang ng paglalaro nyo, di ba? Pagkatapos yung maglaro, nakakalat yung laruan. So, dapat tungkulin nyo na iayos ang inyong mga ikinalat. No, lalo na ang inyong mga laruan. Ikatlo, tungkulin yung maging responsable sa isip, salita at gawa. Ibig sabihin, kung kailangan bago mo muna gawin yung isang bagay, isipin mo kung tama ba ito o mali. Bago mo sabihin ng isang bagay, isipin mo ba kung makakasakit ka o hindi. Bago mo gawin ng isang bagay, isipin mo kung tama ito o mali. Kasi kapag yung iyong sinabi o ginawa ay nakasama sa ibang tao, ikaw ang may pananagutan doon dahil ikaw ang gumawa. Hindi mo siya pwedeng isisi sa ibang tao. No, halimbawa, sinuntok mo yung kaklase mo. Tapos sabi mo, sinabi po kasi niya, suntukin ko daw eh. May pananagutan ka dun kasi ikaw yung gumawa. May sarili kang pag-iisip upang alamin kung tama ba yung iyong gagawin bago mo ito, ayan, gawin sa kapwa mo. No? Kaya dapat tungkulin ninyo na maging responsable sa mga ginagawa at sinasabi nyo kung nakakasakit na ba kayo ng damdamin o hindi. Ikaapat, tungkulin ninyo na gamitin ng lubos ang inyong talino at galing sa mabuting paraan. So kung kayo'y matalinong bata, tungkulin ninyo na gamitin yun sa tama, hindi para manlinlang ng ibang tao. Kung alam nyo mahina yung isang tao, huwag nyong gamitin ang talino nyo para lokohin siya. Okay? Kasi hindi tayo mabubuhay ng maayos na ganun dahil meron tayong sinasaktang mga tao. Next, tungkulin ninyong mag-aral ng mabuti kagaya ng sinabi ko kanina. Pumasok sa tamang oras at gumawa ng takdang aralin.
Ika-anim, makilahok sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. So tungkulin ninyo ang makilahok sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa inyong komunidad. Hindi dapat kayo ang mangunguna para maging magulo. Ikapito, tungkulin ninyo na sumunod sa mga alituntunin at patakaran sa tahanan man o sa paaralan. Halimbawa, sa tahanan, isa sa alituntunin ay iligpit ang laruan. So, tungkulin mong gawin yun. Isa sa alituntunin ay ang tumulong sa gawaing bahay. So, yun ay dapat mong gawin. Halimbawa, sa paaralan naman, tungkulin mo na itapon ang iyong basura sa tamang lagayan. O, yun yung mga dapat nyong ginagawa. So ngayon, ano ba ang nakikita ninyo sa larawan? Ayan, so ito ay isang batang bagong silang. Ayan, ito yung isa sa mga karapatan ninyo na natamasa, karapatang silang at karapatang magkapangalan. Pagkasilang nyo, kailangan nyo na rin magkaroon ng pangalan. Hindi pwedeng patagalin na wala kayong pangalan. No, kasi alanganin ng mga itawag sa inyo ay, "Hoy, psst." O, hindi naman pwedeng ganon, di ba? Kaya kailangan may pangalan na kayo pagkasilang nyo. O, ano naman nakikita nyo dito? Ayan. So, pagkasilang, syempre, karapatan yung magkaroon ng pamilya. Pamilyang mag-aaruga sa inyo at magbibigay sa inyo ng inyong mga pangangailangan. Karapatang mahalin at arugain. O eto, ano namang karapatan 'to? Karapatang magkaroon ng maayos na tahanan. So, at karapatang mabigyan ng proteksyon kasi kung maayos ang tahanan niyo, bibigyan kayo ng proteksyon nito laban sa mga sakuna o mga, hindi kanais-nais na mga pangyayari. O, dito naman, karapatan niyong mabigyan ng masustansyang pagkain. Uulitin ko, hindi lang basta pagkain, dapat ay masustansya. Kasi kung hindi masustansya ang pagkain natin, laging junk foods, magkakaroon kayo ng sakit. So, mabubuhay ba kayo ng maayos? Siyempre hindi. No, kaya mahalaga na masustansyang pagkain ng inyong kinakain. Yan, ano naman kaya yung karapatan to? Karapatan ninyong mabigyan ng edukasyon. Karapatan ninyong makapag-aral kagaya ng sinabi ko kanina. O karapatang maging masaya at makapaglaro. O karapatan nyo yan na maging masaya at makapaglaro. O ito naman, anong nakikita ninyo sa larawan? Ito naman ang tungkulin ninyo. Tungkulin ninyong igalang at mahalin ang magulang. Hindi dapat kayo nagdadabog o kahit ano paman. Ito naman, tungkulin ninyong kainin ang inihandang pagkain ng inyong magulang o tungkulin ninyong ubusin ito. Hindi yung 'pag hindi mo gusto ang ulam, hindi ka nakakain o kaya hindi mo na ubusin. Tandaan niyo, maraming nagugutom sa panahong ito kaya iwasan natin ang mag-aksaya ng pagkain. O dito naman, anong nakikita niyo? Ayan, tungkulin ninyong sumunod at makinig sa inyong mga magulang. Yun yung tungkulin ninyo. Eto naman, tungkulin ninyo na mag-aral ng mabuti. So kung karapatan ninyo na kayo ay padala sa paaralan para makapag-aral, may kapalit yun na tungkulin. At ang tungkulin nyo doon ay mag-aral ng mabuti. So ang mga karapatang ito ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Ito ay kinakailangan natin upang tayo mabuhay ng maayos, masaya at may laya. Dapat ninyong maintindihan na bata, matanda, lalaki o babae ay may karapatan. O hindi yun pinipili. Lahat tayo may karapatan. Bungi ka man o hindi, pilay ka man o hindi, may karapatan tayong lahat. Ano man ang inyong katayuan sa buhay, pantay-pantay ang ating mga karapatan. Dapat tandaan na ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin na dapat gampanan ng bawat isa. Kung binigyan ka ng karapatan, may kapalit yun na tungkulin. Okay, gawin nga natin 'to. Itaas ang kanang kamay kung ang pinapakitang larawan ay tungkol sa karapatan at ang kaliwang kamay naman ang itaas kung ito ay tungkol sa tungkulin. Okay, ito naman, mag-aral ng mabuti. Ito ba inyong karapatan o tungkulin? O tungkulin ninyo, ang pag-aaral ng mabuti isang tungkulin. O ito naman, magkaroon ng oras sa paglalaro. Ito ay inyong karapatan. So karapatan yung makapaglaro.
Ito naman, karapatan ninyong ano ito, magkaroon ng pamilya o sarili at maayos na pamilya. O ito, ano naman 'to, karapatan ninyong kumain ng masustansyang pagkain. Ito naman, ano 'to, naglilinis. O ito ay tungkulin ninyo. Tungkulin ninyo o dapat ninyong gawin ang paraan para mapanatiling maayos ang inyong paaralan. Tungkulin niyo 'yan. Ito naman, magtatanim. O tungkulin niyo 'to na pangalagaan ang ating kapaligiran. So sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman, natutulungan niyong gumanda ang ating kapaligiran at magiging malinis ang ating hangin. So tungkulin ninyo 'to, tungkulin natin 'to. So, bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin. O, kagaya nga ng sinabi ko, kung karapatan mong mag-aral, karapatan mo na mag-aral ng mabuti. Karapatan nyo na magbigyan ng pangalan, pero tungkulin ninyo na pangalagaan yung pangalan ninyo. Ibig sabihin, pag pinangapangalagaan mo ang iyong pangalan, hindi ka gagawa ng masama. No, kasi kapag ikaw ay laging naging masama, yung kilala na yung pangalan mo na gumagawa ng masama. Pero 'pag ikaw naman ay naging mabuti, 'pag narinig ng mga tao yung pangalan mo, "Ay, naku siya yung mabait na na namimigay lagi ng mga, gamit sa nangangailangan." So, naalala ka nila bilang isang mabuting tao at yung pangalan mo ang sinasabi. So, tingnan ang mga larawan at ibigay kung, ibigay ang kaibat na tungkulin nito. O, anong karapatan o tungkulin 'to? Ito ay karapatang laro. Pero tungkulin ninyo na panatilihing maayos ang palaruan at makipaglaro ng maayos. O ito naman, karapatan mo na makapunta sa paaralan. Pero tungkulin mo nga ang mag-aral ng mabuti. O karapatan na magkaroon ng pamilya. Pero tungkulin ninyo na sundin o maging masunurin sa inyong mga magulang. So ngayon, ayan. So nais kong sagutan natin ito, isulat ang puso kung ang babasahin ko ay tama at X kung hindi. O, pause mo nyo muna ito habang naghahanap kayo ng lapis o masusulatan. O, kapag tapos na kayo, umpisahan na natin. Ang bata ay wala pang karapatan, tama o mali. Kasunod, maaaring tawagin ang bata sa anumang pangalan na gusto nating banggitin o pwede mo daw tawagin yung bata kahit anong gusto mong pangalan. Kahit hindi maganda, tawagin mo. Tama o mali? Next, pinipili lamang ang kaibigan na may karapatan o pinipili lang daw ang bibigyan pala ng karapatan. Hindi, kumbaga parang, dito ka kasi mayaman ka, dito ka kasi mahirap ka. Ganun ba? Pinipili lang ba ang binibigyan ng karapatan? Next, number 4. Ang karapatan ay mga pangangailangang dapat tinatamasa ng isang bata. Okay, so dapat meron tayo ng mga yon. At next, ito, tinutukoy na tungkulin ang dapat mong gawin ayon sa iyong karapatan. Okay, tinutukoy na tungkulin ang mga dapat mong gawin sa iyong mga karapatan. O, ngayon para sa inyong ng aralin, magpatulong sa magulang o nakakatandang kapatid, pag-usapan kung ano-ano mga karapatan na dapat tamasahin at tungkulin na dapat gampanan ng mga bata. Hanggang sa muli, paalam!